na, para tayo na. Para tayo ang lulungkot po natin. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Yes, Lord, we bless your holy name. Alam niyo po, gawin po natin lagi na, hindi ko po alam kung bakit medyo ganun yung iba. Pero, ang Panginoong Diyos ay may gagawin sa ating kalagitnaan. Amen? Alam niyo po, excited po ako. Katulad nga kanina, munti ko na malimutan yung steward tips natin. Ang buti-buti po ng Panginoong Diyos. Alam niyo po yung mga nangyari sa atin last year. Sa akin especially, napakadami po. Ganun din sa inyo. Siguro kung gaano kadami sa akin, mas marami sa inyo. Amen? Totoo po yan. Pero salamat po. Dahil nga po sa kabutihan po ng ating Panginoon, nandito po tayo ngayon. Nagpupuri tayo. Sa unang linggo po ng 2011, biruin mo nandito ka, nagpupuri ka sa Lord. Itinataas mo yung pangalan ng Diyos. Amen? Karapat-dapat pong pasalamatan ng Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. At Panginoon, alam po namin na narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat po na kayo po yung aming pag-uusapan ng kabutihan mo at kadakilaan po ninyo. Samahan niyo po kami. Salamat po na narito ang inyong mga anak, Lord God. Expecting, Lord God, great and wonderful things from you. Thank you, Jesus, that you are going to speak to them, Lord God. As I speak your word, Lord God, speak to them, Lord Jesus. Continue to reveal yourself to them, Lord God. Kung anong mga bagay na nais mo po para po sa kanila this 2011, Lord God. And we will continue to expect more from you, Lord Jesus. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ano pa man yung mga pinagdaanan natin noong nakaraang taon, ang Diyos kailanman ay hindi nakalimot. Ang Diyos po ay hindi po nagbago. Kung may nagbago tayo, pero ang Panginoon, kailanman po, never pong nagbago po sa atin. Amen? Amen. Sabi po, the goodness of God is one of His attributes or yung character ng Panginoon. Isang bagay po yan na napakaganda sa Diyos. Na yung kanyang character talagang nandun po na hindi po nag-change na katulad ng tao. Na yung character po niya, yung attributes niya, ay patuloy pong na-experience natin. Dahil siya po yun. In Psalms 107:1 sabi po, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His loving kindness is everlasting." Ang goodness po ng Panginoong Diyos ay laging nandyan. Doon hindi man tayo mabuti minsan, amen? May sarili ba tayong kabutihan? No. Ang kabutihan po na nakikita sa atin, it's just yung kabutihang nagmula sa Diyos. Siguro kung makakakita kayo minsan ng isang tao na ang bait-bait nito, may mga nakita na tayo, tingnan ko pa lang ang bait eh. Pero kung titingnan mo talaga, kung makakasama mo talaga yung tao yan, there are some things that you will see to him na hindi pala. Hindi pala, magugulat ka pa. Diba? Pero huwag tayo naman masyado mag-expect sa tao, di ba? Kasi sabi nga, we are all in the process of being changed. Araw-araw, daily, na nangyayari po yung pagbabago sa buhay natin. Doon ang Panginoon po natin, napakabuti niya, hindi po nagbabago yung kabutihan po niya sa atin. Yung goodness siya ay nananatili pong nandun. Hindi po bumababa, hindi po nawawala. But as is siya, nandun po lagi yung kabutihan po ng Panginoon. Amen po? Yes, Lord. Hallelujah. In Psalms 31:19, "How great is the goodness you have stored up for those who fear you." Do we fear God? Amen. Amen. "You lavish it on those who come to you for protection, blessing them before the watching world." Alam niyo po, ang kabutihan po ng Panginoong Diyos ay hindi po natin talagang maintindihan minsan. Hindi po natin maunawaan bakit ganun po yung pagmamahal, ganun po yung pag-ibig ng Diyos, na yung goodness niya, nasa kabila minsan ng atin pong mga bagay na nagagawa, tuloy-tuloy po yung kabutihan. Hindi nagbabago. Di po ba? Nandun po lagi. At ang matindi pa nito, talagang, sabi niya doon, "You lavish it to those who come to you for protection, blessing them before the watching world." At yung mga tao pa na nandiyan sa paligid natin, na siyang nakakakita, na hindi na nila kailangan o magsalita pa, mismo sila makikita nila na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, buhay at gumagawa. Because sabi sila mismo na binabapala ka ng Lord. Meron na bang nag-approach sa inyo? "Sister, kuya, bakit ganyan ka? Parang
Ibang awa mo, iba-iba yung dating mo, iba-iba yung buhay mo sa nakikita kong buhay ng iba dito. Meron na ba tayong experience na gano'n? Diba? Marami pong bagay tayo na kahit hindi ka na magsalita because na nandun yung Panginoong Diyos sa buhay po ninyo. Yung goodness niya nagmamanifest sa buhay mo through and through. Nakikita in and out. Even sa lahat-lahat ng aspeto ng pamumuhay po ng mga Kristiyano. At alam ko lahat po tayo na-experience na natin ito. At nakita po natin, hindi lang sa atin mismo, even sa mga kapatid natin, nakikita po natin. Amen po? Are you still there? Amen? Amen. Hallelujah. Everything that comes from God to man is good. Na-experience din po natin ito at walang bagay na ginawa ang Panginoong Diyos na hindi maganda. In Psalms 52:8, the Lord is good and does what is right. He shows the proper path to those who go astray. Alam niyo po, nung nakakilala po tayo sa Panginoon, ang daming nabago, di po ba? Ang daming nangyayari sa buhay po natin na before, nung hindi po tayo nakakakilala sa Lord, hindi nga natin alam na may Diyos eh. Hindi nga natin alam na minsan, bakit ganito ba yung nangyayari sa akin? Bakit ganito? Bakit gano'n? Pero nung nakikilala tayo sa Lord, ibang-iba po yung nangyari. The Lord is good and that's what is right. Tama lang po yung na nakilala natin ng Panginoon at nung makilala natin siya, ang dami pang tinanggal, ang dami pang binago, ang dami pang itinama sa buhay po natin. Isa pa pong bagay na makikita po natin dyan, when God created the world, and when He saw everything, sabi niya po doon, and God saw that it was very good. Yung create niya po yung, sa una pa lang nakita na po natin kung paano po ipinakita ng Diyos. Kung paano niya po ginawa yung langit at lupa, ang lahat-lahat sa mundo. Siya mismo yung Diyos na sinabi niya, good, very good. How much more po yung sa ating mga buhay? Minsan tinitingnan po natin yung buhay natin na, ganito ba yun? Ganito ba yung kabutihan na? Ganito, ba't may ganyan? Ano pa man yung pangyayari nga, sabi ko kanina yung goodness ng Lord, sa simula pa lang, mabuti na yung ginawa niya. Ngayon pa kaya siya gagawa, di ba? Everything that God created is good. At walang bagay na hindi mabuti sa ginawa ng Diyos. At siya po yung pinanggagalingan ng lahat ng mabuti. How many exceptional relationships do you have with individuals that you do not consider to be good persons? Ilan po sa atin? How many exceptional relationships do you have with individuals that you do not consider to be good person? Meron po ba rito? Di ba normally yan, pagka nasabihin mo, iwasan mo yan. Pag alam mo ng medyo reputation, yung pagkatao niya medyo, alam mong, di ba normally iniiwasan natin yan? Pero ilan sa atin dito na kahit gano'n yung sitwasyon ng taong yun, kahit may mga bagay siyang flaw sa buhay po niya, kahit sabihin mo medyo, sino mo nakakita rito ng convicted? Tapos kaibigan mo. Sino po? Di ba minsan, ayaw nga natin lapitan Ayaw nga halos hindi makahanap ng trabaho yung mga ganong tao Meron bang gugusto sa atin dito yung mga kasama, may mga mamamatay ka, yung mga, alam mo halang ang kaluluwa, mga kumpare ko, ipapakilala mo, alam mo, nakapatay ito yung mga ganon, di ba? Definitely, ayaw mo. You're going to, kumbaga, keep away from those kind of people na hindi ka lalapit talaga. Kasi mahirap ma-associate yung pangalan mo sa mga ganung klaseng uri ng tao. Kasi ikaw, even your name, maku-question, bakit kasama mo yung mga, di ba ganyan? Lalo na sa isang community kayo, di ba mahirap? So, ang ginagawa natin dyan, magsiseparate tayo. Minsan, kinukonsider naman natin yung mga mabubuting tao lang by the way, by their looks. Di ba? Patulad nga sabi ko kanina, hindi mo naman pwedeng tignan kung sino yung mabuting tao pag tinignan mo Pag pogi ba yan, sasabi, ay, ang buti nitong tao, wapo Hindi, di ba? Pero alam ko lahat ng gwapo dito, mabubuti, binago ng Diyos Amen! 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 Totoo po. Lahat tayo binago, lahat tayo rito gwapo. Sino ayaw? Di ba? Lahat tayo. Wala namang, lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos ay gwapo. Amen? Magaganda, pogi. Yung hindi nag-amen. Amen. Ewan ko anong tingin niya sa sarili niya. Pero
Sabi nga, we are created in the likeness of God, in the image of God. Diba? Walang pangit sa harapan ng Diyos. The way He talks, sometimes may magaling magsalita. But yun ba yung basihan? Yun ba yung standard na titingnan natin para masabi natin, itong taong to mabuti? Hindi pa rin. That fact clearly distinguishes God from us. We are most likely to have exceptional relationship with good people. Totoo po. Normally gusto natin ma-associate sa mga congressman siguro. Yung mga talaga alam natin, approve yung attitude, approve yung personality, approve yung pagkatao na walang flaws, o na walang mas maririnig tayo na bagay na hindi maganda sa kanya ng mga balita-balita. Minsan nga lang, kahit balita, ayaw mo na rin makilala yung ay, ito yan. May ganito daw yan, ganyan. Di ba? Minsan nga ayaw natin eh. Sabi pa lang yun. Pero minsan, tinatanggap na natin. Yun yung goodness kasi ng tao eh. Minsan naka-base sa panlabas, sa nakikita. Certainly, some of us have exceptional relationship with persons who are not considered good. That is definitely possible. While it is possible, it is unusual. Sabi nga, unusual yun. Pag may ganun kang klase mga kabarkada, kaibigan. Talagang mahirap. Wala ka talaga makikita. Normally, mga kasama dyan, may mabubuti, mababait. Normally, pinipili talaga natin eh. Alam niyo ba si Lord Jesus, yun ang ginawa sa atin? Though all of us, may mga flaws sa buhay natin, may mga bagay na hindi tama, na hindi ayos, but still the Lord Jesus, because of His goodness, in-embrace tayo. Pambihira talaga. That's the goodness of God. Na hindi natin pwedeng makita sa isang tao. Minsan nga, kaibigan mo na minsan, pag ginagawa ka lang hindi maganda, di ba? Minsan, kaibigan mo na nga minsan eh. Pero salamat sa Lord, dahil ganun po siya, yung kabutihan niya, yung pag-ibig niya, yung goodness niya, na hindi po nagbabago. Iyaka po tayo ng Panginoon na kahit ano man tayo sa harapan niya, na kahit sino pa man tayo, ano man yung mga bagay na gawa natin, yung goodness ng Lord, in-embrace tayo. Hindi tayo pinabayaan manatili sa ganong sitwasyon ng buhay natin. Di po ba? God is good. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Kaya nga in Isaiah 64:6, sabi doon, we are all infected and impure with sin. When we proudly display our righteous deeds, we find they are but filthy rags. Sabi po ni Isaiah 64:6. Everything na gagawin po natin, talagang hindi po makakaabot sa Panginoong Diyos. But because of His goodness, ang Diyos po ang bumaba para sa atin, para po tayo abutin. Para po tayo kunin doon sa karumihan. Yung mga righteous deeds, righteous acts na ginagawa po natin before God, palitan po niya ng righteousness niya. At yun, tinitingnan tayo ng Lord. Yung righteousness ni Lord Jesus ang nakikita. Hindi yung righteousness na meron tayo. Amen po? Amen. Hallelujah. God can and does have exceptional relationship with anyone. The prerequisite for a quality relationship with God is not personal goodness. Katulad po ng sabi ko kanina. The prerequisite for a quality relationship with God are a heart that will repent and confidence in God's promises. Amen? Ang ganda po ng mga kinanta po natin kanina na talaga pong bumaba po ang presensya po ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Many people live their lives with little regard to the goodness of God. Makikita po natin yan. Marami po tayo mga bagay, but may time din, na ganun din naman po tayo. Minsan, nakakalimot. Di ba? May mga bagay tayong nagagawa sa buhay natin, even though Christian na tayo, but sometimes nakakalimot eh. Dahil kahit ganun kabuti yung Lord, the many good things that you have experienced before God, nakita mo kabutihan niya, ang daming bagay na nangyari sa iyo, but sometimes, nawawala pa rin. Nakakalimot pa rin sa Panginoon. Many people live their lives with little regard to the goodness of God. Hindi ganong nakikita, minsan binawalang bahala, minsan kita-kita naman ang kabutihan ng Diyos, kinakalimutan o binabaliwala. Hindi talaga binibigyan ng halaga. They're unaware of how gracious God has been and is willing to be toward them. Di po ba? Na yung mga tao na miskin na sa daming mga bagay na nangyari po sa kanila, na ginawa po ng Panginoon, wala po nandito. Amen? Talagang gusto ipakita ng Diyos na kahit pa man ganun,
pinapatunayan lang ng Lord na hindi po siya kailanman magbabago. Yung goodness, yung standard na meron siya, hindi niya ibababa. Talagang nandun po yun.